Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ang mga plano sa Iran matapos ang 3 oras na pagpupulong kay punong ministro Benjamin Netanyahu. Sinabi ni Trump na mas gusto niyang ipagpatuloy ang walang bungang negosasyon sa Iran tungkol sa kasunduang nuklear kaysa simulan ang pag-atake sa rehimen ng mga ayatollah. Sabi ni Donald Trump, naniniwala siyang kaya niyang makamit ang kasunduang makakabuti sa lahat sa gitnang silangan. Kasabay nito, iniulat na inutusan ng Pentagon ang isa pang aircraft carrier strike group na maghanda sa pag-deploy sa gitnang silangan para sa posibleng aksyong militar laban sa Iran. Ano ang nagpapalabo sa pampublikong pahayag ni Donald Trump? May tanong ang punong ministro ng Israel kay Donald Trump hindi lang sa kasunduang nuklear sa Iran, kundi pati sa ballistic missile program ng Tehran at laban sa proxy forces ng Iran sa rehiyon. Wala pang pahayag si Donald Trump dahil sinabi ng HAMAS militants sa Gaza Strip na hindi sila sasang-ayon sa ikalawang yugto ng kasunduan sa kapayapaan dahil walang nag-alok sa kanila ng mga opsyon para sa pagdisarma na siyang pangunahing kondisyon ng kasunduan. At ngayon, sinasabi ng HAMAS na hindi nila balak isuko ang kanilang mga armas. Saglit nating ibuod ang kinalabasan ng pagpupulong ni Netanyahu at Donald Trump sa episode na ito. Ako, si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago magsimula, paki-subscribe sa channel, i-like at magkomento sa video at sumali sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa description ang link. Doon kami naglalathala ng mga balitang natatanggap namin at mga anunsyo ng episode dito sa YouTube. Noong Miyerkules, matapos ang 3 oras na pagpupulong kay punong ministro Benjamin Netanyahu, binigyang diin ni Pangulong Donald Trump na nais niyang ituloy ang pagsusumikap para sa kasunduan sa Iran at hindi agad gumamit ng aksyong militar. Sa ngayon, sinabi ni Trump na maganda ang pagpupulong nila ni Netanyahu. Ang punong ministro ng Israel ay labis na nagdududa sa posibilidad ng diplomasya sa Iran at mas nakahilig siyang suportahan ang mga aksyong militar. Tiniyak ni Trump na naniniwala pa rin siya sa negosasyon sa mga Iranian at wala pang malalaking kasunduan na naabot kay Netanyahu. Paalala lang, sina Trump at Netanyahu ay nagbigay ng magkahiwalay na pahayag bago umatake ang Israel sa Iran noong Hunyo, bago nila pinagtibay ang kanilang koordinasyon. Sa simula ng operasyong iyon na tinawag kalaunan na 12 araw na digmaan, magkaiba rin ang sinasabi ng bawat isa. Isa ang sinasabi ng isa, iba ang sinasabi ng isa pa, pero sa huli ay sabay silang umatake. At ipapaalala ko rin na noong nakaraang Biyernes, muling sinimula ng Estados Unidos at Iran ang kanilang negosasyon sa Oman sa unang pagkakataon mula noong Hunyo. Ngunit sabay namang nagsimula si Trump ng malawakang pagpapalakas ng puwersang militar. Ayon kay Trump noong Martes, inaasahan niya ang ikalawang negosasyon sa susunod na linggo. Ngunit maaari rin siyang magpadala ng isa pang aircraft carrier strike group sa Persian Gulf para magsagawa ng pag-atake laban sa Iran kung mabibigo ang negosasyon. At ngayon, 3 opisyal ng Amerika ang nagsabi sa pahayagang Wall Street Journal na nagbigay na ng utos ang Pentagon sa isa pang aircraft carrier strike group na maghanda para sa deployment sa gitnang silangan habang naghahanda para sa posibleng mga aksyong militar. At ngayon, ipinahayag ng mga Amerikano sa pahayagang street na nagbigay na ng utos ang Pentagon para sa deployment ng strike force sa gitnang silangan. Iran, ano ang magiging mas kanais-nais na opsyon? Kung hindi, kailangan nating hintayin at tingnan ang resulta. Bago ang 12 araw na digmaan noong Hunyo, nagpasya ang Iran na huwag makipagkasundo sa Estados Unidos na hindi nakatulong sa kanila. Sana ngayon ay mas matalino at responsable sila. Sa parehong oras, ayon sa pahayag ng opisina ni Netanyahu, binigyang diin niya ang pangangailangan ng Estado ng Israel pagdating sa seguridad. Sa konteksto ng negosasyon sa Iran, nagkasundo ang dalawang panig na ipagpatuloy ang malapit na koordinasyon at komunikasyon sa pagitan nila. Ibig sabihin, gaya ng naiintindihan mo, napakakaunti ng mga detalye. Bukod pa rito, sinabi ng dalawang panig na napag-usapan din ang issue tungkol sa Gaza Strip. Sinulat ni Trump na tinalakay nila ang malaking progreso na naabot sa Gaza at sa rehiyon sa kabuuan. Dito, malinaw na nagsisinungaling si Trump.
Ang totoo, matagal nang dapat nagsimula ang ikalawang yugto ng planong pangkapayapaan ni Donald Trump tungkol sa Gaza Strip, pero wala namang nakikitang progreso doon. At sa susunod na linggo, gaganapin na ng Estados Unidos ang unang pagpupulong ng Konseho ng Kapayapaan na nangangasiwa sa sitwasyon sa Gaza Strip. Gagamitin nila ang pagkakataong ito para subukang makalikom ng pondo sa muling pagbangon ng enclave. Pero ang problema ay nananatiling nangingibabaw pa rin ang mga militante ng HAMAS sa kanluraning politika. Hawak pa rin ng Israel ang kontrol sa silangang bahagi at halos araw-araw pa rin ang mga pag-atake ng Israel Defense Forces laban sa mga militante sa buong teritoryo. At ngayon, habang nagsasalita sa seremonya ng paglagda ng kasunduan kasama ang Konseho ng Kapayapaan noong ika-22 ng Enero, inamin ni Jared Kushner, manugang ni Donald Trump, na hindi magaganap ang muling pagbangon ng Gaza kung hindi magdidisarma ang HAMAS. Dito nagsisimula ang problema. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, sinabi ng mataas na opisyal ng HAMAS na si Osama Hamdan na hindi pa sila nakakatanggap ng anumang alok tungkol sa pagdidisarma at diretsahan niyang sinabi na tumatanggi ang HAMAS na isuko ang kanilang mga armas. Ayon sa kanya, ang HAMAS na pumirma sa kasunduang pangkapayapaan ay nagmumungkahi ng pansamantalang tigil gamit ang armas. Pero wala namang disarma, kundi maaaring bawasan lang ang armas ng mga terorista. Dito lumabas ang balitang planong payagan ng konseho ang HAMAS na magtira ng ilang baril, pero karamihan sa kanilang long-range na armas ay kailangang isuko. Hindi lahat, kundi karamihan lang. Kahit na ito ay salungat sa planong pangkapayapaan, na malinaw na nagsasaad ng ganap at walang kondisyong pagdidisarma ng mga mandirigma ng HAMAS. Ngayon naman, sinabi ng kinatawan ng HAMAS na si Hamdan na ang mga International Stabilization Forces na dapat magbigay ng seguridad sa Gaza Strip ayon sa kasunduan sa kapayapaan ay dapat lamang ma-deploy sa hangganan ng Israel at Gaza Strip at hindi sa buong teritoryo ng enclave gaya ng napagkasunduan dati. Sa planong pangkapayapaan ni Donald Trump, malinaw na sinasabi na ang internasyonal na armadong puwersa ay magsasanay at susuporta sa puwersa ng pulisya ng Palestina sa Gaza. Tiyakin ang pangmatagalang solusyon sa panloob na seguridad at tumulong sa seguridad ng mga lugar malapit sa hangganan kasama ang bagong sanay na pulis ng Palestina. Tinatanggi ng HAMAS at sinabing, hindi lang sa hangganan kundi sa buong Gaza Strip, hindi namin kailangan ng stabilization forces. Hindi kami magdidisarma, hindi papapasukin ang international na puwersa, hindi namin kailangan ng pagsasanay, at mananatili ang kapangyarihan sa amin. Pagkatapos, saka tayo mag-usap sa kasunduan. Kaya ngayon, tila mabibigo ang ikalawang yugto ng planong pangkapayapaan ni Trump para sa Gaza, lalo na kung magbibigay siya ng mas malaking konsesyon sa HAMAS. Pero sa ngayon, sinabi ni Trump na handa pa rin siyang makipag-usap sa Iran. Dito ko tatapusin. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang bell, at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode, suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link sa video description. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.